Ano po ba ang tamang terminology at batas sa paglipat sa International Criminal Court ni Senator Bato de la Rosa? Marami po kasi nagtatanong sa akin kung ano ba to, extradition, surrender, or handover sa ICC. So ngayon po ay lalaliman po natin ang ating pag-unawa sa legal na usapin sa likod ng posibleng paglipat kay Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Ulitin natin ang pinakapundasyon ng diskusyong ito. Ang pagkakaiba ng extradition at surrender o kaya yung handover. Yung surrender at handover, parehas yan. Pero yung extradition, kakaiba po ang ibig sabihin yan. Kaya natin tinalakay ito ay meron po kasi akong mga napapanood sa ibang YouTube channel, mga vloggers sa legal profession din sila, na pilit na binabago ang interpretasyon ng mga batas para lamang umangkop sa kagustuhan ng kanilang mga iniidolo at mga kliyente. Siyempre, bayad sila dyan. Pero ngayon po, lilinawin natin yan. Ano ba talaga, mga kuya, ang tamang batas na dapat i-apply natin dito sa sitwasyon ngayon ng ating senador na si Bato de la Rosa? Sa aking mga kayubi sa usapang batas ng DCXL News, mga subscribers, mga followers ng aking YouTube channel, mga amigos, mga amigas, makinig po kayong mabuti para sa isang karagdagang legal na kaalaman. Ang extradition ay ang paglipat ng akusado sa ibang bansa. State to state ang usapan dito, mga amigos, mga amigas. Ulitin ko extradition, paglipat ng akusado sa ibang bansa. State to state ang usapan dito. Pero sa International Criminal Court or ICC, ang akusado ay nililipat sa pandaigdigang hukuman doon sa International Criminal Court. Ibig sabihin, yung akusado galing sa Pilipinas, isinusurrender doon sa International Tribunal, sa ICC, hindi sa isang bansa. Maliwanag yan. So, ang ICC, ang applicable law dyan, yung RA 9851. Yung kung tawagin natin na Philippine Law on Crimes Against Humanity. Dahil ang ICC po ay hindi isang bansa, hindi bansa ang ICC. Ang PD 1069, yung Philippine Extradition Law na nag-uutos na dumaan sa lokal na korte ang proseso, ay hindi po direktang applicable sa kaso ni Bato de la Rosa. Ulitin ko, hindi po applicable ang extradition law sa kaso ni Bato de la Rosa. Okay. Dito kasi pumapasok yung pinakamahalagang batas ng Pilipinas sa usaping ito. Ito yung Republic Act 9851. Republic Act 9851 ay ang batas na nagpapatupad ng mga prinsipyo ng International Criminal Court sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung Section 17 nito ang nagtatakda ng authority para sa paglilipat ng isang akusado mula sa Pilipinas papunta doon sa International Criminal Court. Yan po yung International Tribunal. Hindi siya bansa. It is not a state, but an international court. Maliwanag yan Yung Section 17 ay may pamagat na provision on the delivery of persons to the International Criminal Court and foreign states. Malinaw po itong nagtatakda ng dalawang magkaibang proseso. Dalawang magkaibang proseso ang Section 17. Ang sinasabi dito, the Philippine government may, consistent with the procedure and on the basis of the requirements of the statute or the Rome Statute, surrender or deliver suspected or accused
persons to the appropriate international court. Ayan. So, ang susunod na phrase, ito, may conjunctive word na or to another state pursuant to a treaty or extradition. Take note of the conjunctive word na or. Ito ang argumento kung bakit maaaring hindi na kailangan ang lokal na korte. Ang matibay na argumento para hindi duman sa domestic court ang surrender ni Senator De La Rosa ay nakabatay sa mismong pagkakahati sa Section 17 at ang obligasyon ng International Criminal Court. So, dalawa yung Section 17 na clauses, no? Napansin nyo, no? Yung isa surrender, yung latter part, extradition. Okay? Para sa ICC, ang Section 7 ay nag-uutos sa Philippine Government, executive branch, sa pamamagitan ng Pangulo at ng Department of Justice na gawin ang surrender batay sa procedure and requirements of the statute, mga patakaran at kinakailangan ng Rome Statute. Yung PD, sinabi ko kanina, yan po ay lokal na batas natin na siyang nagpapatupad upang isurrender natin ang mga akusado sa ilalim ng International Criminal Court. Dahil ang Rome Statute ay naging law of the land natin yan, nang ito'y pinagtibay, ang executive branch ay may direktang kapangyarihang ipatupad ang international warrant. Yung warrant of arrest ng ICC bilang isang international obligation yan. Hindi ito kailangan dumaan sa matagal at hiwalay na paglilitis na itinatakda ng PD 1069 para sa extradition sa ibang bansa. Sa madaling salita, ang ICC surrender ay isang administrative executive act ng international na kooperasyon sa ilalim ng Republic Act 9851 at ng Rome Statute. Hindi po ito isang judicial act sa ilalim ng extradition law. Hindi yan judicial act sa ilalim ng extradition law. Tandaan nyo yan. Mamaya bibigyan ko kayo ng quiz. Okay? So, tingnan natin sa pangkalahatang konteksto. Yung Netherlands. Ang bansang Netherlands, hindi po yan isang tribunal, international tribunal. Ito ay host state lamang ng ICC sa The Hague. Walang extradition treaty ang Pilipinas at ang Netherlands. Ngunit hindi ito mahalaga dahil ang basehan ng transfer ay surrender sa ICC, hindi extradition sa bansa. Dahil ang Pilipinas at ang Netherlands na kung saan nandoon ang ICC ay walang extradition treaty. Okay? Maliwanag yan, wala tayong extradition treaty sa kanila. Bagamat walang treaty sa Netherlands, may mga extradition treaties ang Pilipinas sa ibang bansa sa Europa tulad ng Spain, Switzerland, United Kingdom at Russia na nagpapakita na alam at ginagawa ng Pilipinas ang proseso ng extradition kapag may bilateral agreement. Yung Russia, hindi alanganin niya, hindi mo malaman kung nasa Asia Pacific region niya or nasa Europe, pero mas gusto nila mapabilang doon natin na makategorize sila as part of the Europe. So sa kabuuan, ang legal na issue ay hindi kung may batas o wala, kundi kung ang obligasyon sa international law ay dapat pairali ng direkta ng executive department natin o kung dapat pa rin itong salain ng lokal na hudikatura para sa due process ng akusado. Okay? So, pero malinaw ang aking paliwanag. Hindi na dapat dumaan yan sa domestic or local court
sapagkat ito po ay hindi isang kaso ng extradition, kundi isang kaso ng International Tribunal requesting for cooperation from our country to surrender Bato de la Rosa on the basis of our existing laws na binanggit ko kanina. Sa kabuuan, ang legal na issue ay hindi kung may batas o wala, kundi kung ang obligasyon sa international law ay dapat pairalin ng direkta ng Executive Department o kung dapat pa rin itong isailalim ng lokal na judikatura para sa due process ng akusado. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.